Tahimik ang umaga sa maliit na baryo ng San Miguel. Unti-unting sumisilip ang araw sa pagitan ng mga puno. Ngunit sa loob ng lumang bahay na yari sa kahoy, ay tila walang liwanag na makapagpapawi sa bigat ng damdamin ni Josephine. 22 taong gulang na siya. Bata pa lamang ay natuto na siyang magsakripisyo. Siya ang bumubuhay sa kanilang munting tahanan sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay at paminsan-minsang paglalabada sa mga kapitbahay. Habang ang ibang kabataan ay may pagkakataong mangarap, si Josephine ay natutong unahin ng responsibilidad kaysa sa sariling kaligayahan. Ngunit higit sa kahirapan, ang pinakamabigat niyang pasanay ang sariling ama, si Mang Andoy. Halos gabi-gabi itong umuuwing amoy alak. Madalas ay pasuray-suray ang lakad at kung minsan ay nakakatulog na lamang sa may pintuan. Sa tuwing makikita yon ni Josephine, tila muling bumabalik ang lahat ng sakit at hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. Ganito na naman ba, Tay? Malamig niyang tanong habang tinutulungan itong makapasok. Ngunit walang isinasagot si Mang Andoy. Tahimik lamang itong uupo sa lumang silya habang ito ay nakayuko. Sa buong baryo, kilala si Mang Andoy bilang isang lasinggero. May mga nagsasabing nagsusugal pa raw ito sa kabilang sityo. Madalas marinig ni Josephine ang mga bulungan ng mga kapitbahay nila. Kawawa talaga si Josephine. Napakabait na anak, pero ang tatay, walang silbi. Sa bawat salitang naririnig niya, ay parang unti-unting nababasag ang natitira niyang paggalang sa ama. Hindi naman ganoon noon. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina na si Aling Rosa, masiyahin at masipag si Mang Andoy. Isa itong karpinterong kilala sa kanilang lugar. Kahit kapos sa buhay, puno ng tawanan ang kanilang tahanan. Ngunit isang araw, ay nagkasakit si Aling Rosa ng tuberculosis. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, hindi nila ito nailigtas. Bago pumanaw ang kanyang ina, mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Mang Andoy. Andoy, ikaw na ang bahala kay Josephine, ha? Tahimik na tumango ang lalaki habang umiiyak. Ngunit kasabay ng pagpanaw ng kanyang asawa, ay tila namatay na rin ang dating masiyahing Mang Andoy. Unti-unti itong nalulong sa alak. At ayon sa mga tao, pati na rin sa sugal. Lumipas ang mga taon. Habang lumalaki si Josephine, lalo namang lumalayo ang loob niya sa kanyang ama. Kung hindi ka lang umiinom, baka maayos pa ang buhay natin. Minsan ay sigaw niya habang inilalapag ang kaunting pagkain sa mesa. Tahimik lang si Mang Andoy. Hindi siya sumagot. Hindi rin niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Yumuko lamang siya at dahan-dahang isinubo ang kanin. Mas lalong nainis si Josephine. May kana ka pang kumain? Wala ka namang ambag sa bahay? Parang kutsilyong tumarak ang bawat salitang binitawan niya. Ngunit nanatiling tahimik ang matanda. Maya-maya ay tumayo ito. Kinuha ang lumang litrato ng kanyang asawa na nakapatong sa altar at matagal itong pinagmasdan. Napansin niyo ni Josephine, ngunit mabilis rin niyang ibinaling ang tingin. Wala nang saysay ang pag-iyak mo. Hindi na siya babalik pa. Hindi na nagsalita si Mang Andoy. Pinunasan lamang niya ang luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Kinagabihan, muling umalis ang matanda. Sa bintana, nakita ni Josephine ang kanyang ama. Naglalakad sa madilim na kalsada habang pasa ng isang lumang sako. Napailing siya. Siguro magsusukal na naman yon o iinom. Hindi niya alam na sa gabing iyon, may lihim na pasan si Mang Andoy. Isang lihim na magbabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Ngunit matutuklasan lamang kapag huli na ang lahat. Lumipas ang mga buwan. Ngunit walang nagbago sa buhay ni na Josephine at Mang Andoy. Patuloy na umiikot ang kanilang mga araw sa kahirapan
katahimikan, at mga salitang nakakasakit na tila unti-unting sumisira sa natitira nilang samahan bilang mag-ama. Tuwing madaling araw, ay gigising si Josephine upang mamitas ng gulay sa maliit nilang taniman. Pagkatapos ay maglalakad siya ng halos 2 kilometro patungo sa palengke upang siya ay magtinda. Kapag wala nang mabenta, tatanggap naman siya ng labada sa mga kapitbahay. Sa murang edad, siya na ang nagiging haligi ng kanilang tahanan. Samantala, si Mang Andoy ay madalas mawala sa umaga at umuwi lamang kapag papalubog na ang araw. Tulad ng dati, amoy alak pa rin ito. Isang hapon, habang naglalaba si Josephine sa poso, narinig niyang nag-uusap ang 2 kapitbahay. Nakita ko na naman si Mang Andoy. Nandun sa sabungan kahapon. Sayang talaga no? Mabait pa naman yun noong buhay pa ang asawa niya. Napahigpit ang kapit ni Josephine sa damit na kanyang suot-suot. Hindi na talaga siya magbabago. Bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, dumating si Mang Andoy na may dalang maliit na supot ng tinapay. Josephine, kumain ka na muna. Hindi man lamang niya ito tinanggap. Itabi mo na lang yan. Baka galing pa sa pagsusukal mo ang pinambili niyan. Napayuko ang matanda. Hindi niya ipinaliwanag kung saan nanggaling ang tinapay. Tahimik niya lamang itong inilapag sa mesa bago lumabas ng bahay. Habang nagtatampo, napansin ni Josephine ang ama na may iniakyat sa lumang kisame ng kanilang bahay. May dala itong lumang sako. Maya-maya ay bumaba rin ito na tila walang nangyari. Ano kaya ang itinatago niya roon? Naisip ni Josephine, ngunit agad rin niyang ipinagwalang bahala iyon. Siguro mga bote ng alak o kung anumang walang kwenta. Hindi niya alam na halos gabi-gabi pala itong ginagawa ng kanyang ama. Lumipas pa ang ilang linggo. Dumating ang kaarawan ni Josephine. Wala siyang handa. Isang kandila lamang ang inilagay niya sa ibabaw ng kanin at itlog na kanilang hapunan. Tahimik siyang kumain, habang si Mang Andoy ay nakatingin lamang sa kanya. Mukhang nakalimutan mo ata na birthday ko ngayon. Malamig niyang sabi. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Hindi ko nakakalimutan. Ngunit wala na itong sinabi pa. Mas lalo lamang sumama ang loob ni Josephine. Hindi sapat ang maalala mo lang. Kung naging mabuti kang ama, baka buhay pa ang mga pangarap ko. Parang huminto ang oras. Tahimik na tumayo si Mang Andoy at dahan-dahang lumabas ng bahay. Habang papalayo siya, napansin ni Josephine ang bahagyang pag-upo ng ama. Sunod-sunod iyon. May kasama pang bahid ng dugo sa panyo nito. Ngunit dahil sa matinding galit, hindi niya na iyon pinansin. Kinabukasan, muli na namang nawala si Mang Andoy. Pagbalik nito, ay may mga galos ang kamay at putik ang kanyang tsinelas. Tila galing sa mabigat na trabaho. Ngunit ang tanging naamoy ni Josephine ay walang iba kung hindi alak. Kahit anong gawin mo, wala na akong tiwala sa iyo. Mariin niyang sinabi. Tumango lamang ang matanda. Bago siya pumasok sa kanyang silid, mahina niyang sinabi ang mga salitang hindi narinig ni Josephine. Balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat, anak. Sa gabing iyon, muli na namang umakyat si Mang Andoy sa lumang kisame. Dala ang isa na namang sako. Mahigpit niya itong itinago sa madilim na sulok. Sa kamarahang napatingin sa lumang larawan ng kanyang asawa. Napapikit siya habang bumubulong. Kaunting tiis na lang, Rosa. Malapit ko nang maibigay ang kinabukasan ng anak natin. Ngunit wala siyang kaalam-alam na mas nauubos na pala ang kanyang oras kaysa sa kanyang mga pangarap para sa kanyang anak. Makalipas ang ilang linggo, lalong humina ang katawan ni Mang Andoy. Madalas na siyang inuubo at halos hindi na siya makalakad ng maayos. Ganun pa man, tuwing umaga ay palihim pa rin siyang umaalis ng bahay. Bitbit ang lumang sako na matagal nang kinagigiliwan ni Josephine na husgahan. Tigilan mo na ang paglalasing, Itay. Tingnan mo ang sarili mo. Parang wala ka nang pakialam kung mapubuhay ka pa o hindi.
Minsang sigaw ni Josephine habang pinagmamasdan ng ama na hirap huminga. Ngumiti lamang si Mang Andoy. "Huwag ka nang mag-alala sa akin, anak." Napailing si Josephine. Paanong hindi ako mag-aalala? Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap tayo. Parang may tumusok sa puso ng matanda, ngunit pinili na lamang niyang manahimik. Hindi na siya nagtangkang ipaliwanag ang kanyang sarili. Kinagabihan, habang kumakain si Josephine, napansin niyang hindi pa rin umuwi ang kanyang ama. Nasa inuman na naman siguro yun. Inis niyang bulong. Lumalim ang gabi. 10:00, 11:00, hanggang sa maging hating gabi. Ngunit wala pa rin si Mang Andoy. Hindi niya namalayang nagsimula na pala siyang kabahan. Kinabukasan, habang naghahanda siya papunta sa palengke, may malakas na katok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, bumungad ang kanilang barangay tanod kasama ang 2 lalaki. "Josephine?" Mahina nitong sambit. Bakit po? Napayuko ang tanod bago nagsalita. "Natagpuan namin ang tatay mo sa may lumang kalsada papunta sa bukid." Nanlambot ang mga tuhod ni Josephine. Ano pong nangyari? "Inatake siya. Mukhang matagal na pala siyang may malubhang sakit." Parang huminto ang mundo. Hindi niya na narinig ang mga sumunod pang sinabi nito. Nang makarating siya sa may maliit na health unit, nakita niyang nakahiga si Mang Andoy. Paputla at wala ng buhay. Unti-unti siyang lumapit. Ngayon lamang niya nasilayan ng malapitan ang mukha ng kanyang ama. Puno ito ng kulubot. Payat na ang katawan nito. May mga kalyo ang 2 kamay na tila matagal nang nagbanat ng buto. Hindi niya napigilan ng mapahagulgol. Tay! Itay! Ngunit huli na ang lahat. Hindi na siya maririnig ng taong matagal niyang sinisisi. Sa lamay, marami ang dumating na kapitbahay. Nagulat si Josephine dahil halos lahat ay may magandang alaala patungkol sa kanyang ama. Lumapit ang matandang si Aling Nena. Anak, huwag mong masyadong sisihin ang tatay mo. Napatingin si Josephine. Hindi niyo po alam ang ginawa niya sa amin. Napabuntong hininga ang matanda. Mas marami kang hindi alam, iha. Nagtaka si Josephine. Bago pa siya makapagtanong, ay lumapit naman ang isang karpinterong matagal ng kaibigan ni Mang Andoy. "Napakabuting tao ng tatay mo. Hanggang sa huling araw niya. Wala siyang ibang inisip kung hindi ikaw." Lalo siyang naguluhan. Kung mabuti ang kanyang ama, bakit tila buong buhay niya ay alak at sugal lamang ang inatupag nito? Bakit hinayaan itong lumaki siyang puno ng sama ng loob? Matapos mailibing si Mang Andoy, umuwi si Josephine sa kanilang lumang bahay. Ngayon ay mas tahimik na ito kaysa dati. Wala nang amoy ng alak. Wala nang mga yabag sa gabi. Wala nang taong tahimik na naghihintay sa kanyang makauwi. Habang nakaupo siya sa lumang silyang dating inuupuan ng kanyang ama, napansin niyang may nahulog na lumang pako mula sa kisame. Napatingala siya. Naalala niya ang mga gabing paulit-ulit na umaakit doon si Mang Andoy, dala ang lumang sako. Biglang bumalik sa isip niya ang mga sinabi ng mga kapitbahay. "Mas marami kang hindi alam." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Josephine ng matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Hindi niya alam na ang lihim na matagal nang nakatago sa lumang kisame ang babago sa lahat ng kanyang paniniwala at magpapaluha sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala. 3 araw ang lumipas mula nang mailibing si Mang Andoy. Tahimik ang lumang bahay. Ang dating naririnig ni Josephine na pag-ubo ng kanyang ama, ang mahinang pagbukas ng pintuan tuwing gabi, at ang marahang pag-akit nito sa kisame, ay napalitan na lamang ng nakakabinging katahimikan. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang lungkot ng mawala ng magulang. Habang naglilinis siya ng bahay, isa-isa niyang tiniklop ang mga lumang damit ng ama. Napansin niyang halos puro kupas na ang mga ito. Ang ilan ay may mga punit na tinahi lamang gamit ang sinulid. Napabuntong hininga siya. Ni minsan, hindi ka man lamang bumili ng bagong damit para sa sarili mo, itay.
Bigla niyang naalala ang mga sinabi ng mga kapitbahay sa lamay. Mas marami kang hindi alam. Kasabay nito, ay bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing paulit na umaakyat si Mang Andoy sa lumang kisame habang may dalang sako. Napatingin siya sa kisame. Naroon pa rin ang lumang kahoy na tila handa nang bumigay sa katandaan. Kinuha niya ang lumang hagdan na dating ginagamit ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unti siyang umaakyat. Nang marating niya ang kisame, sinalubong siya ng makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba. Halatang wala ng ibang umakyat roon. Habang inililibot niya ang kanyang paningin, may napansin siyang isang malaking kumpol na tila pugad ng anay o mga lumang papel na halos natatakpan ng alikabok. Siguro, ito ang lagi niyang itinatago. Bulong niya. Dahan-dahan niyang hinawi ang mga lumang karton. Laking gulat na lamang niya nang makita ang ilang lumang sako na maingat na nakabalot sa makapal na plastik. Isa-isa niya itong inilabas. Nang buksan niya ang unang sako, halos mawalan siya ng hininga. Hindi ang mga bote ng alak ang laman. Hindi rin ang mga gamit sa sugal. Kung hindi makapal na bungkos ng salapi na maayos na nakatali gamit ang goma. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Nagmamadali niyang binuksan ang pangalawang sako. Ganito rin ang laman. Pagkatapos ay ang pangatlo. Puro salapi. May mga tagi-1,000, 500 at iba pang perang maingat na pinagsama-sama. Habang nanginginig, nakaupo siya sa kisame. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Bakit? Habang inililipat niya ang mga bandal ng pera, may nahulog na isang lumang kahungyari sa lata. Nakakandado ito ngunit kalawangin na. Madali niya itong nabuksan. Sa loob ay may makapal na sobre, isang lumang kwaderno, at isang litrato nilang mag-anak noong buhay pa ang kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga daliri ng hawakan ng sobre. Sa harapan nito, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Para kay Josephine, kung sakaling wala na ako. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang bibig habang unti-unting tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi niya na napigilang umiyak. May iniwan kang sulat para sa akin? Marahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may ilang pahina ng liham na maingat na itinupi. Huminga siya ng malalim bago sinimulang basahin ang unang linya. Mahal kong anak na si Josephine. Hindi pa man niya natatapos ang unang talata. Nagsimula nang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat salitang nakasulat ay tila unti-unting gumuguho sa matagal na niyang paniniwala patungkol sa kanyang ama. At sa mga sumunod na pahina ng liham, matutuklasan niya ang pinakamasakit na katotohanan. Nang lalaking buong buhay niyang kinamuhian, ay siya palang taong pinakamatinding nagsakripisyo para sa kanyang kinabukasan. Nanginginig ang mga kamay ni Josephine habang dahan-dahan niyang inilalahad ang lumang liham. Bahagyang naninilaw na ang papel dahil sa katagalan, ngunit malinaw pa rin ang bawat salitang isinulat ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magbasa. Mahal kong anak na si Josephine, kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Patawarin mo ako, anak, kung hindi ko nasabi sa iyo ang lahat habang nabubuhay pa ako. Alam kong marami kang galit sa akin at hindi kita masisisi. Sa mata mo, sa akong lasenggo at sugarol na ama. Pero anak, sana matapos mong basahin ang liham na ito, mabawasan man lamang ang bigat na dala ng puso mo. Hindi na napigilan pa ni Josephine ang kanyang pag-iyak. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nang mawala ang nanay mo dahil sa tuberculosis, parang nawala na rin ang kalahati ng buhay ko. Sa totoo lang, anak, siya ang lakas ko. Siya ang dahilan kung bakit araw-araw akong nagsisikap. Nang mawala siya,
Hindi ko na alam kung paano haharapin ang bawat umaga. Kaya ako natutong uminom. Hindi dahil mahal ko ang alak kesa sa'yo, kung hindi dahil yun lang ang tanging paraan na alam kong pampamanhid sa sakit na nararamdaman ko, anak. Napayuko si Josephine. Ngayon niya lamang naunawaan ang sakit na matagal ding kinimkim ng kanyang ama. Binuksan niya ang lumang kwaderno na nasa loob ng kahon. Isa pala yung talaan. Bawat pahina ay may nakasulat na petsa, halaga ng kinita at halaga ng naipon. Pagkakarpentero, pag-aayos ng bubong, pagputol ng kahoy. Naipon para kay Josephine. Paulit-ulit na ganoon ang nakasulat sa bawat pahina. May ilan ding pahina na may mantsa ng tubig. Hindi niya alam kung dahil sa ulan ba yon o mga luhang pumatak habang nagsusulat ang kanyang ama. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng liham. Alam kong akala ng lahat ay nagsusugal ako. Hindi ko na yun itinanggi, anak. Mas madali kasing husgahan kesa magpaliwanag. Pero ang totoo, ang lugar na akala nilang sugalan ay doon ako nakikipagkita sa isang matandang negosyante. Siya ang nagbibigay sa akin ng maliit na trabaho sa karpinterya at pagbubuhat. Ayokong sabihin sa'yo dahil gusto kong sorpresahin ka balang araw. Napahawak si Josephine sa kanyang dibdib. Lahat pala ng paniniwala niya ay mali. Muli niyang binasa ang huling bahagi ng liham. Anak, kung mapapansin mo, hindi ako bumili ng bagong damit. Hindi rin ako nagpagamot kahit madalas na akong umubo ng dugo. Alam kong may sakit na ako, pero pinili kong unahin ang kinabukasan mo. Ang bawat pisong na itago ko sa kisame ay para sa pag-aaral mo, para magkaroon ka ng maliit na negosyo, at para hindi mo maranasan ang hirap na dinanas namin ng nanay mo. Anak, gusto ko nang makasama ang nanay mo. Sa mundong ito, wala na akong pag-asa pa. Sobrang lungkot. Sobrang namimiss ko ang nanay mo. Napahagulgol si Josephine. Paulit-ulit niyang niyakap ang liham na para bang ang kanyang ama mismo ang kanyang kayakap. Tay, patawad. Hikbi niya. Bigla niyang naalala ang huling pagkakataong nag-away sila. Ang masakit niyang sinabi. Ang mga pagkakataong itinaboy niya ang sariling ama. Hindi man lamang niya ito nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili. Napatingin siya sa mga sako ng pera na nakatago sa kisame. Hindi yon simpleng ipon. Bawat bandal ng salapi ay katumbas ng pagod ng kanyang ama. Pawis, gutom, at sakripisyo ng isang amang tahimik na nagmahal. Sa pinakadulo ng liham, ay may maikling mensahe na tuluyang nagpabasag kay Josephine. Kung mahihilingin man ako sa iyo, anak, huwag mong dalhin ang galit habang buhay. Alalahanin mo ako, hindi bilang isang perpektong ama, kung hindi bilang isang taong ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para sa nag-iisang anak na pinakamamahal niya. Patawarin mo sana ako, anak. Naging mahina ang isip ko at damdamin. Pero mahal na mahal kita, anak. Hanggang sa muli nating pagkikita. Niyakap ni Josephine ang liham. Habang walang tigil ang kanyang pag-iyak. Ngunit kasabay ng kanyang pagluha, ay sinilang rin ng isang pangakong babaguhin ang kanyang buhay. Isang pangakong pararangalan ang tahimik na pagmamahal ng kanyang ama. Kahit hindi niya na ito mayakap ang muli. Makalipas ang isang taon, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Josephine. Hindi niya ginastos ng walang saysay ang perang iniwan ng kanyang ama. Naalala niya ang bawat salitang nakasulat sa liham ni Mang Andoy. Na ang bawat pisong naipon nito ay bunga ng pawis, pagod, at mga pangarap na isinantabi nito para lamang sa kanya. Sa tulong ng perang iniwan sa lumang kisame, nagbukas siya ng isang maliit na tindahan ng mga materyales ng construction at kagamitan sa bahay. Pinili niya ang negosyong iyon
dahil alam niyang karpintero ang kanyang ama noong malakas pa ito. Araw-araw, bago siya magbukas ng tindahan, tumitingin siya sa mga lumang larawan nilang mag-anak na nakasabit sa dingding. Magandang umaga, Tay. Sana proud ka sa akin. Mahina niyang sambit. Unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Hindi nagtagal, nakapagpatayo siya ng mas maayos na bahay sa dating kinatatayuan ng kanilang lumang tahanan. Ngunit may isang bahagi ng bahay na hindi niya ipinabago, ang lumang kisame. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi niya ito ipinaayos. Ngumiti lamang siya. Yan ang lugar kung saan ko natagpuan ang pinakamahalagang kayamanan ng buhay ko. Akala ng mga tao ay ang tinutukoy niya ang perang nakatago roon. Ngunit para kay Josephine, hindi yon ang tunay na kayamanan. Ang pinakamahalagang natagpuan niya ay ang katotohanang mahal na mahal pala siya ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang taon, nagtayo siya ng isang maliit na scholarship program sa kanilang barangay para sa mga batang mahirap at mga ulilang nangangarap na makapag-aral. Pinangalanan niya yung Andoy at Rosa Foundation. Sa tuwing may batang nakakatanggap ng tulong, para bang nakikita niya ang sarili noong bata pa siya. Isang batang nangangailangan ng pag-asa. Isang hapon, araw ng mga patay, muli niyang dinalaw ang puntod ng kanyang mga magulang. Maingat niyang inilapag ang sariwang puting bulaklak. Lumuhod siya sa harap ng puntod at marahang hinaplos ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama at ina. Tay, patawad po. Natahimik siya sandali habang pinipigilan ang pagluha. Akala ko noon, wala kang pakialam sa akin. Akala ko mas mahal mo ang alak at sugal kaysa sa sarili mong anak. Hindi ko nakita ang mga sugat na ikaw lang ang may alam. Hindi ko narinig ang katahimikan mong puno pala ng sakripisyo. Unti-unting bumuhos ang kanyang mga luha. Kung maaari lang sanang maibalik ang panahon ni Tay, yayakapin po kita. Sasabihin kong salamat. Sasabihin kong mahal na mahal din kita. Humaplos ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Napatingala siya sa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, gumaan ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay narinig siya ng kanyang ama. Bago siya umalis, inilabas niya ang lumang liham na lagi niyang dala sa kanyang bag. Kahit kupas na ang tinta, malinaw pa rin ang huling pangungusap na paulit-ulit niyang binabasa sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob. Mahal na mahal kita, anak. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ngumiti siya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi na ako magagalit, Tay. Sa halip, ipagmamalaki kita habang buhay. Habang naglalakad pa uwi si Josephine, naisip niya na may mga pagmamahal na hindi nasasabi sa pamamagitan ng matatamis na salita. May mga magulang na hindi marunong magpaliwanag ng kanilang nararamdaman, ngunit buong buhay nilang ipinapakita ito sa pamamagitan ng tahimik na pagsasakripisyo. At doon niya lubos na naunawaan ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Huwag nating husgahan ng isang tao batay lamang sa nakita ng ating mga mata. Sapagkat may mga pusong tahimik na umiiyak, may mga taong pinipiling masaktan upang mapasaya ang kanilang mga mahal sa buhay. At may mga amang handang ibigay ang lahat, kahit kapalit pa nito ang sariling buhay. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita sa mga salitang binibigkas, kung hindi sa mga sakripisyong hindi kailanman ipinagmamalaki. At sana, bago maging huli ang lahat, matutunan nating yakapin at pahalagahan ang mga magulang na tahimik na lumalaban para sa ating kinabukasan. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng aral na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa perang naipon, kung hindi sa pagmamahal at sakripisyong inaalay ng isang magulang para sa kanyang anak. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon.
at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.